learn how to start and grow your own business? Are you looking for ways to build and market your brand? Idol Sa Negosyo is the business platform for you. Tune in and turn on at Idol Sa Negosyo. Every Tuesdays, 4:30 p.m. to 6 p.m. Live on Facebook and YouTube. Hosted by business leader attorney Arnold D. Mateo. Learn from our featured business experts. Achieve business and professional growth and be a socially responsible business owner. Grow with us here at Are you an aspiring entrepreneur? Do you want to learn how to start and grow your own business? Are you looking for ways to build and market your brand? Idol Sa Negosyo is the business platform for you. Tune in and turn on at Idol Sa Negosyo. Every Tuesdays, 4:30 p.m. to 6 p.m. Live on Facebook and YouTube. Hosted by business leader attorney Arnold D. Mateo. Learn from our featured business experts. Achieve business and professional growth and be a socially responsible business owner. Grow with us here at Idol Sa Negosyo. Mainit-init at trending topics ba ang hanap mo? Masustansyang talakayan tungkol sa pagnenegosyo. Ito na ang podcast na tamang food trip at siguradong pasok sa panlasa mo. Ako po si Jules Giang at maligayang pagdating sa first episode ng Maginhawa Foodcast, kung saan siguradong masarap ang kwentuhan. Alright, ang foodcast na ito ay niluto ng Maginhawa Food Community o MFC at syempre kasama rin ang Idol Sa Negosyo para mas pasarapin ang inyong araw. Live na live kami ngayon sa Idol Sa Negosyo Facebook page at YouTube channel. Of course, share and post our live stream using our official hashtag Maginhawa Foodcast, at itag nyo na rin po ang aming Facebook page. So ano nga ba ang MFC o ang Maginhawa Food Community? Ang MFC po ay isang business group na binubuo ng halos 100 MSME restaurants sa may Maginhawa Food District. Kami po yung annually na nag-organize ng Maginhawa Arts and Food Festival tuwing December po yan, at ang Maginhawa Summerfest tuwing Mayo o buwan ng May. At since nasabi ko na, itong Maginhawa Arts and Food Festival, save the date po, December 13 po, ang ating Maginhawa Arts and Food Festival ngayong taon. At dahil nga, first episode natin po ito po pinaka-first episode natin. Siyempre, focus muna tayo sa mga nagsimula o tatawagin nating Maginhawa OGs, itong mga originals. Pwede na rin Maginhawa Thunders. Sila yung mga pinagtibay ng panahon. Yeah. Pinakuluan ng mga pagsubok. Pero patuloy na winning in life. Dito sa Masarap na Kwentuhan. Alright. Ng mga OGs of Maginhawa. Ako po, lumaki ako sa Maginhawa since around late 90s nung lumipat kami from Davao. Pero yung mom ko, na-guest din natin today, 70s pa lang sila nasa Maginhawa na. Pero when I look back, wala talagang restaurant sa Maginhawa. Siguro may ilan, hanggang 5 o marami na yung 10. Naglalakad pa kami pupuntang Bayantel para lang sa vending machine. 'Di ba? Para uminom ng chocolate o coffee. Pero ngayon nakita nyo naman na lagpas 100 na po yung mga restaurants sa Maginhawa. At syempre, alam niyo po na isa sa mga members din ng MFC na OG sa Maginhawa, itong well-loved na Italian resto. Walang iba kundi ang Friuli, 'di ba? For sure narinig niyo na 'yan.
Yan ang itsura ng Friuli noong nagsimula sila noong 2005. Sobrang well-loved yan. Ang ganda din ng story ng Friuli. But unfortunately, hindi makakasama yung rep nila ngayon kasi sobrang busy ng mga business owners. Kasama naman nakita nyo ngayon ang ating mga guests. Pero syempre, may makakasama rin tayo na iba pang mga OG sa Maginhawa na member din ng MFC. Unang-una kasama natin mula sa Robertas. Kasama natin si Sir Dan Austria. Sir Dan, welcome po sa Maginhawa Foodcast. Magandang hapon of Jules at kami natutuwa na mapasama dito sa napakagandang bagong programa ng MFC. It's our pleasure, of course, na kasama kayo dito, Sir Dan. And of course, ang aking mami, ang aking mama, ang nag-iisang urban chick. Siya yung urban chick, kaya urban chick yung pangalan. Si Mami J. Gia. Hi, Ma. Kamusta po? Welcome and thank you for inviting us. Very mahinhin ang energy mo ngayon. Parang street lang sa Village. Ayan, so kompleto yung reps natin si Sir Dan mula sa UP Village, si Mama naman, ang urban chick mula sa Secretuna Village. So welcome sa Maginhawa Foodcast. So for starters, simulan natin. Habang pinapakilala niyo po yung resto ninyo, isingin na rin natin kung ano yung food na dinala ninyo ngayong episode natin. So yung pala nakikita nyo, kada episode natin sa Foodcast, may kasamang food. Kasi Foodcast nga eh. So kumakain tayo habang nagsasalita. So Sir Dan, pakilala niyo po sa atin ang ang Robertas at ano itong mga food na dala ninyo. Yeah. Ano muna, ang Roberta ay na-establish namin noong 2010 at baptism of fire kagad kasi yun ang time, October, dumating yung bagyong Undoy Undoy? na halos lumubog ang buong Metro Manila. No, yun. But in spite of that, tuloy lang ang laban until now. We are surviving. No? At hindi lang yon, ako ay natutuwa dito sa nangyayari sa ating Maginhawa Food Community kasi nagiging mas organized, no? At lumalawak ang ating mga kaalyado, at dumadami ang ating mga tumutulong, no, sa ating negosyo. Correct. At unang-una na nga riyan ang ating mahal na mayora, no, si Mayor Joy, na malaking bagay ang ginawa sa atin. At hindi lang yon. Ako tuwan-tuwa dahil ang dami na ngayong kumikilala, no, sa ating grupo na parang tayo lang yata ngayon ng organized restaurant sa QC, no? So, kailangan ma-replicate itong nangyari. Yan nga po yung sinabi ni Mayor Joy Yes. na itatap ko yung MFC para ma-replicate. Pero sa tanong ng bayan, si Roberta po ba? Sino po si Roberta? Si Roberta po ay ang aking may bahay. Yan. Wow. At siya po ay pinagmamali kong ipakilala na siya po ay anak ni Mars Ravelo, yung Quintista. Kaya po ang pangalan niya Roberta kasi yung nobela na yon, After the War, yun yung bumuhay sa Sampaguita Pictures. Kasi nang inilabas nila yon, nako, box office hit, no? Kaya si Rubin, bata pa siya, yun na ipinangalan sa kanya, Roberta. Wow. Yung anak naman ng may-ari ng Sampaguita, Roberto, ang ibinigay niyang pangalan sa kanya anak na lalaki. Grabe yung story ng Roberta. Sir, Flavors of Asia, di ba? Roberta, Yes. Flavors of Asia. So, Flavors of Asia. pag-usapan natin yung food na dala nyo ngayon, sir. Ano po ito? Ito po ay ito lutong Pinoy, no? Kasi ito ay pangkaraniwan. Crispy tawilis. Subukan natin. Yan. Ingit yung mga viewers. Or pag naingit kayo, yan o, tawilis. Yeah. Saan nga po kayo tawilis? Ano diba? Batangas. Batangas. Pero I think nakukuha na rin sa dagat natin. Nasasasaw natin dito, sir. Yeah. It is ang sausawan niyan actually dalawa eh. Hindi ko na nadala yung isa suka, bawang. Pero itong ginawa ko is garlic mayo. Mayonnaise. Yeah. Kaya kung naliingit kayo sa kinakain namin may pura ka sa Roberta. Okay, sir. Yeah. Pwede ka ba, ma? Kahit konti lang. Bawal Isa lang. Pero sarap. Nababalansin yung Hello sauce. sa akin, Doktor. Yes. Oo. Sana hindi na nanonood si Doc. Ito naman po. Ano po yan? Ito naman po, ito ay lutong bahay talaga na
ito'y laging niluluto ng nanay ko tsaka lola ko. Yung kinilaw na puso ng saging. Pakita niyo sir sa camera. Makikita na. Taas sir, taas. Taas. Ganyan. Ayan. Yan. Kinilaw na puso ng saging. Saging na Buti pa ang saging. may May puso. puso. Taka nilagyan ko ng sutangon, no? Ay, so Kaya tama. kaya So yung usual na flavor ng sotanghon tsaka vegetables, iniba nyo may twist. may So, twist. Parang pasit siya na may puso. Ika nga. Puso ng saging. Pero, Kasi usually puso ng saging. kinilaw. Nilalagay yun sa Kinilaw ang timpla. kare-kare no? po, di ba? So sir, karamihan sa food ninyo sa Roberta's, Filipino food and other Asian. Yes. Filipino and other Asian. Ito, yung isa naman, Sarap. ah, Parang third dito, sorry. Parang ginawa nyo rin noodles yung yes, puso mismo. yung puso ginayat. Sarap. Ang gusto ko dito sa mga menu na to, napakamura ng materials. At very available kahit sa talipapa ka mamili. Meron lagi, no? Sarap. Kaya siguro sa mga kapanood, gayahin nyo yan. Hindi, punta muna sila sa inyo, sir. Pumunta. Kain muna sila, tapos pwede lang i-replicate. Ito, sir, ano to? Parang Yan. Ito naman ang talagang parang Asian fusion. Bakit po? Ang ating tinula, Tinola to, usually, tinola. tinula sa papaya, di ba? Pero ito po, ang ginamit namin bilang sabaw niya, yung pakwan. Pakwan. Kaya iba ako tawagin yan tinupak. Tinupak. Tinulas sa pakwan. Tinula sa pakwan. Parang kinupa. Tinupak. Sige po, subukan Yan. din natin ngayon. Makikita nyo siya. Diba Mapula yan, oo. Papayang gamit sa tinola. Pero dito papaya. pakwan yung Dito ginamit pakwan, oo. Ayan. So, Pag tinikman niyo po ito, ang lasa niya may pagkatay. May pagkatay Okay. ang lasa. No? tangy siya, very tangy yung Kasi flavor. meron kaming ginagamit na herb Siyempre secret yun, para sir. para mag-iba yung lasa niya. At ang pakwan, medyo binabalansin namin konti ng asin kasi kung puro pakwan lang, Correct. matamis. Oo. Oo, masyadong matamis. Kaya Okay. may konting Kaya konting tamarind powder. sour. May tamarind powder Yan. din. Okay. Ayan. So habang ninanamnam natin yung food ng Roberta, syempre kasama rin naman natin si Mama, si Tita J at tinatawag sa kanya ng mga customers. Okay. Kunwari hindi ko pa alam, Mama. Ano naman ang urban legend ng Urban Chick? Ano bang kwento ng Urban Chick? Okay. Some years ago, while nag-contemplate na ako mag-resign from my work. Kasi nga, as you well know, my son knows that. Kasi alam ko rin na, alam ng magaling magsayaw si Jules. Hindi nila alam yun. Power dance yan. Ganun ba Sobrang yun? galing kay Douglas Nieves. Anyway, Kakain na nga. so ako, I'm also a dance teacher and also I used to teach in some of the gyms here in Metro Manila. So medyo napagod na ako. Just years ago when we stayed in Davao, not Baguio, in Davao, we opened a food cart there in 1996, I think, or 95, when your sister Nina was born. Tapos, after 5 years, we had to come back here in Metro Manila. So yun nga, so I was working here, tapos I decided to replicate what we did in Davao. Sabi ko, maybe we should have our own restaurant here in Maginhawa since dumadami na noong 2013. So nagkakaroon na ng food traffic. So sabi ko, medyo nainggit ako. Sabi ko gusto ko yatang maki-join dun sa bandwagon kasi ang dami na nga. And ang daming tourists. Not only that, yung mga pag nanggaling sila from different parts of the country, talagang they really go to Maginhawa. Yes. Kaya yun, kaya sabi ko, maybe some of the foods that we can share in our restaurants are those simple things that I always make my kids eat every day. Like, binabaon nila every day sa school. So, yeah, meron kaming chicken barbecue. That's
our best seller is the chicken barbecue actually. So ito yung nakikita nyo, platter, UC, Platter overload. Dami. So yeah, 759 lang yan. 79. Pwede sa 3 to 4 3 to people. 4 person. Pero yung iba, dalawa lang kumakain yan. Oo, minsan nagde-date. Silang dalawa. Pwede yung 5 eh. Sir, bakit? Oh. Tapos, ang kasama niyan, may fried chicken. Yan yung favorite ni Jules. Ang tawag namin yan, Brandy's Fried Chicken. Why? Kasi favorite ng dog namin si Brandy. Tapos, Si Brandy kasi, lumaki na sa store. oo, siya yung, Hindi si Brandy to, ito yung favorite ni Brandy. fried chicken. So, iba-ibang herbs and spices ang marination niyan. Ang pinaka, marinated in milk. Tapos iba-ibang herbs and spices. Tapos, ito naman siya. So, ito lang, medyo tangy and citrusy. Kasi, alam niyo na, pag barbecue, it's an American-style barbecue pa lang. No, hindi siya yung Pinoy style na inasal. American style siya. Tapos, itong aming meat sauce pasta or spaghetti, we call it. We usually cook this every Saturday para inaabangan ng mga anak ko yan. Di ba sir, kasi same community tayo sa Couples for Christ. May Lord's Day before lagi, di ba, pag Sunday. Yun yung niluluto nila mama before. So pag night, di ba, tapos may wine, mga ganun. Mompo ba yun? Tapos yeah, we also have the mac and cheese. And itong nag-iisang bilog na to, this is called croqueta. It has cheese inside. Ito, natutunan ko to sa kitchen ng lola ko. Nung bata pa ako, may ginagawa siyang croqueta pero ang laman iniling. Yeah. So, Biniling iniba na baka. Oo, iniba ko lang, ginawa kong cheese para mas affordable at mas close sa hearts ng mga kabataan. Kasi karamihan ng aming mga parokyano sa Urban Chic ay mga estudyante. Pero ngayon, nag-iiba na. Marami na rin mga unders na may mga families na yun, they troop to our Pero ano naman kasi talagang nagda-diversify yung market na maginhawa. Halo-halo na rin. Pero gusto ko na isingit doon. Before Urban Chic, meron tayong Food Haven. Yeah. Sa tabi ng St. Luke sa may Road. So doon kami sir tinrain talaga. tinrate nila. namin sila every Hindi summer. kami maaga, dadali namin yung niluto mula sa Pagdinahawa. Mag-jeep kami papunta Road. Kung araw kami doon magbibenta. Magbibenta sila. Tapos naglalakong pa kami sa mga building. Doon sa mga hospital staff. Kasi pag building ka na, kumuha kami mga orders, babalikan namin. Napakatipid ng aming staff. Dalawa lang sila, tapos mga anak ko. Pero ito po, para sa kaalaman ng mga viewers natin, syempre mga ibang business owners, yung mga aspiring business owners na startup pala. Syempre sa bawat business, may mga challenges. Diba? Pero very important dito, paano ba nakakabangon itong mga businesses ninyo? Sa inyo, Sir Dan, so far, for the past years ng Roberta sa Maginhawa, ano yung isang challenge na talagang tumatak sa inyo at paano kayo bumangon dito? Well, of course, alam mo naman yung nangyari ng pandemic. Diba? Yes. Sarado lahat. No? Yun talaga. No? At talagang ginulpi tayo noon. No? But unti-unti, nung magsimula ng unti-unting mag-normalize, bumalik na ulit kaming magnegosyo. But mostly, take out. Tsaka kung sakali mang magbukas, by reservation. No? Tsaka siyempre, naka-face mask lahat, limited lang. No? So, as usual, yung mga hand wash, mga ganon, available, alcohol, everything, no, lahat naka-face mask, ganon. At yun, kahit paano, nakabawi-bawi tayo. At nagsimula naman ang mga tao, natuto na rin mag-order online eh. Correct. Yun ang, so nagbago na rin yung Dynamics. ng pati style ng pagkain ng mga pamilya, no? Lalo kung galing ka sa pamilya, ay sa opisina, o-order ka na lang online, no? At papadeliver For work na from lang. home. Or work from home. So kahit paano sir, na parang nagkaroon ng silver lining kahit paano yung Yes, na maximize natin yung iba't ibang mga platforms to do business. Na Yes. hindi lang dine-in, hindi lang take-out, meron na rin mga delivery. Yes, oo. Tsaka, siyempre, gumawa ka ng mga paraan na yung mga pagkain mo, yung madadaling iluto,
hindi yung mahihirap kasi iniimpake no? Yes. Walang masyadong mga sabaw-sabaw kasi delivery Correct. so pesos pero hindi masyado yun, doon unti-unti naman Tsaka naka-recover. naka-build tayo ng ibang market. Yes. Kasi dati puro diners lang. Tapos puro mga taga-village or nearby villages lang. Now, nung nag-pandemic, maniwala kayo sa hindi. Kahit hanggang Bulacan may umu-order sa amin. Sa atin, may umu-order. Yun nga yung nice eh. Cavite, ganyan. Talagang very wide na beyond maginhawa na. Kasi yung isang story, for example, ng Free Willy, 2005 sila nang start. First year high school pa lang ako nun sa Claret. So talagang super limited pa. Yeah. And during that time, doon din nag-open yung Tomato Cake. Isa sa sikat na inuman place sa maginhawa na love ng mga Sa anak ko youth. yun. Sa anak ko yun. Ay, tama. Si Mara. Ayun, sa sobrang sikat ng Tomato Cake. Ang kwento naman ng Friuli, nung start nun, nagkaroon ng bagyo na wala ng kuryente sa buong area. Nagkataon sila lang yung may generator. And because of that generator, doon nakilala ang Friuli. Kasi walang choice na puntahan ng ibang mga tao kundi sa Friuli. So ang ganda, di ba? Nagkaroon sila ng turning point and because of that, dinayon sila ng mga tao. Ayun. Sa'yo naman, Mama, kahit kunwari hindi ko alam, ano yung main challenge na tumatak sa inyo sa urban shape na malalang challenge pero na pagtagumpayan? Ilalim mo na pagtagumpayan. Madami actually, anak. Pero one of the most talaga is yung unforgettable is yun nga yung pandemic. And at that time kasi ayoko maging political but I have to say it kasi we were really politically aligned to certain candidate. So at that time, talagang pinagtulungan kami online. Online tayo, diba? So na breakthrough natin yun as a family and as a business and even our staff and even those close to us, marami sila actually na dumami lalo yung ating parokyano because of that incident. Tapos another thing, hindi lang kasi tayo business, we're socially conscious and we help out in any ways na kakayanin ng bulsa natin. Yeah. So nung nagkaroon ng bagyo last year, I think, or 2 years ago, was that 2 years ago? With Vice President? Oh yes, last Diba? year. Last year. So nung nagkaroon ng sobrang baha ang Metro Manila, we were contemplating on helping out but we didn't know how. And you asked Binahatin tayo nun? yeah, binaha rin ng resto kasi medyo mababa sa Maginhawa. So, pinasok yung isang part ng pero naman, hindi naman to the point na basta naayos natin yun. And that very same day, you came to me and you asked me, we'll help. Kasi sa Marikina, at that time, they were already doing the parang fundraising na sila. So sabi ko, maybe we could make our lugaw, which we would do before during the elections, no campaign. Tapos, and ask for just a minimal amount. 25 pesos. Parang 25 pesos. And then, we would just deliver to anyone, lalo na yung mga nasa lanta. So during that time, I didn't think much of it. Tapos sabi mo pa sa akin, mama, post ko na. Sabi mo gano'n. And I remember, sabi ko, okay, bahala ka. Sabi ko, 4 o'clock, sige. O, sige. Pinost niya ng 4 o'clock, maniwala kayo sa hindi. Pagdating ng 8 p.m., pumutok siya. Naging magkano na yun? Around 400K na. 400,000 na yung nag-donate. Okay, so, 50, 25 pesos. Tapos doon, si MFC pumasok na rin. Kasi Hindi kakayanin ng hindi urban kaya ng chick urban chick mag-isa na magluto ng lugaw. So maraming Vincent na nag-share. Tapos aside from that, hindi rin natin kaya na tayo pa yung magde-deliver. So pumasok na si LGU, si Sila na Mayor, sila na nag-deliver. Tapos dumating si Madam Bonnie. Yes. Yun. So tuwan-tuwa kami. And then other celebrities like si Donnie Pangilinan. Donnie Pangilinan. Marami pa. Pero basically, because of that incident din, si MFC, binuo naman yung hashtag Lingap Maginhawa. Play of words siya, malingap at maginhawa. Pero lingap maginhawa. Parang yun yung tulong ng maginhawa kapag, if ever lang, huwag naman sana kapag may sakuna. Ayun. So, ito po, moving forward, syempre, ang businesses po ninyo more than 10 years na, sir, di ba? And Mama, 12 years ng Urban Chick. Ang Roberta, sir, ilan na po? 15. 15 years, di ba? So, more than 1 decade na both.
ano yan, talagang inaasam yun ng bawat businesses, lalo sa Maginhawa, kasi sobrang daming bagong restaurants and very valuable kung ano yung magiging advice ninyo. So, ang tanong po, what's next for your store? At ano yung magiging advice sa mga up and coming na mga restaurant? Sir Dan? Okay. I think ako I cling to the basic palagi. Ano yun? You have to be efficient. Di ba? Kailangan wala kang wastage. No? And saka ngayon it's good na at this point meron tayong mga academ na tumutulong sa atin by way of training. No? Yes. Ako doon ako tuwan-tuwa kasi sa akin 2 beses na silang nag-engage. Yung isa quality control. Ateneo ba daw? Ateneo. Yes, Ateneo, no? Thank you, Ateneo, for partnering with them. Sumunod, on marketing. These 2 areas, doon ako mahina Magaling ako sa costing dahil I am accountant. No? Tsaka sa pagluluto. Kasi hilig ko yun. Tapos, ngayon, meron na naman nag-reach out sa amin. No? This time, PUP naman, students. Parang level up ng marketing naman ang ginagawa nila. So, nakakatuwa, no? Ganun ang ano. Kaya ako, in the future siguro, ang gusto ko ma-involve din yung mga apo ko. Kasi gagraduate na rin sila sa college next year. At ngayon, nakakatulong ko na sila. Grabe, third generation. Yeah. Gusto ko sila naman at kaya nga hindi naman exactly magpapahinga kundi Yung continuity important. continuity at siguro kung mapapalago pa nila mas maganda, no? And hindi lang yon nabanggit nyo kanina, yung mga negosyo ngayon hindi lang talaga pera-pera lang Meron tayo social equity na tinatawag. Kailangan meron tayo inaambag para sa ating community. No, hindi lang yung Balance dapat. kailangan balance. Yan ang trend na nangyayari ngayon na maganda. And of course, do it genuinely. Diba? Yes. Hindi lang just for the sake. Yes, of course. Oo. Yun so, at tandaan natin yung mga sinabi ni Sir Dan para sa mga up and coming restaurants. Sa'yo naman, Mama, ano ang Nervous ako. what's next for Urban Chic at ano yung mga tips mo sa mga up and coming na stores? Alam mo na yun. Hindi ko Hindi. Kasi, like right now, mom and pop kasi kami nag-start. Like kami lang mag-asawa. As in, I really, I revere my husband so much kasi ni-let go niya yung kanyang corporate world and traded that to be my better half sa pagtayo nitong business na to. Kaya, nung kaming dalawa lang, parang wala lang, naglalaro lang din kami, parang bagong kasal, pero hindi, negosyo na So, nung kami na, medyo maraming mistakes habang tinatry namin ipatakbuhin si Resto. Pero nung tumagal-tagal, nung nagamay-gamay na namin siya, makinig kayo mga kabataan kasi alam ko napakarami sa inyong very passionate mag-start ng business. Tapos pagka biglang nadelubyo, nagkaroon ng problema, magsasarawan. Sabi ko, you have to be patient. Yun, number 1. You have to have that long, yung CP nyo, yung patience nyo talaga habaan. At kung hindi mahaba ang inyong pang-invest, you have to be creative. Yun. You have to be creative enough for you to last. Kasi kung puro, halimbawa, hingi kay mami, kay daddy, o kaya mangungutang sa bank or what, pagka yun ang nag-fail, masakit. Kaya you really have to use your heart and your mind. Put it together and a lot of prayers intact para talagang maitaguyod niyo yung negosyo niyo. Kasi sa simula, and while you go through every nook and cranny of the business, marami kayo madidiscover about the business. Marami kayo madidiscover about yourself, how you handle things. Kasi sometimes, alam mo yun, pag negosyante ka,
makikita mo, narinig ko yan lagi, sabi, mainit ang ulo, siguro, mahinga yun. Pero alam mo, it goes hand in hand eh. Talaga kasi you have to pay a lot of bills. You have to pay your staff, you have to pay your bills, you have to be on time, and lagi tayong hand in hand sa pagtulong sa negosyo. Yun lang, be patient, mahaba ang patience lagi, at maging creative. Correct. Huwag maiwanan, huwag kang mapapag-iwanan sa likuran. Dapat lagi kang forerunner, tapos lagi kang mag-isip ng panibago lagi. Correct. Isingin ko natin dyan, lalo na for the, by the way, dumating na ang Friuli. Yeah! Thank you, Miss Peps. Meron 5 boxes ang Friuli na OG na pizza place ng Maginhawa. Pero, sige, ipasok ko muna dyan. Pero, important din yun, lalo na for all stores. Kasi kung natin sila Friuli, they started 2005. Wala pang Facebook nun. Wala pa. Friendster pa lang yun, MySpace, Multiply, kung alam niyo ng mga Gen Z. Pero ang point lang here is, kailangan nag-a-adjust tayo sa trends. Yeah. Hindi trends yung mag-a-adjust sa atin. Kasi kung hindi, mapag-iiwanan Okay, talaga. like before, di ba, you kept pushing me to be on Facebook, I mean to be, tawag dito yung mag-TikTok, ganun. Parang ayoko nung una kasi sabi ko, I kept relying on yung mga suki. Eh sabi ko gano'n, oo nga pala, no, yung mga suki ko, tumanda na rin, nag-move out na ng village. Kaya sabi ko, siguro it's high time na matry din natin na mag-venture out into the, yun nga, yung ibang market. Correct. Kaya nung tinry natin yon, Jules, di ba, ang ganda ng turnout. So, yun lang, medyo nabigla kami kasi sobrang dami talagang nakakilala sa atin bigla. Kasi di ba nag-social media tayo. Okay. And unfortunately, medyo press for time tayo. Okay. So, iyan na natin. Mag-move forward tayo. Pero may mga gusto lang i-shoutout yan. Sila Attorney Alan, sila Ate Grace, si Isa, si Clea, ang ating producer ngayon. Ang ating executive producer naman, si Chef Wado. Thank you so much sa mga nanonood ngayon. But of course, before we wrap up at mag-sharon ng mga natin, quick fire muna tayo. Fast talk ito ni Tito Boy. Pili lang ng word. No explanation needed. Ito ang quick fire. Okay, pipili lang po kayo ng isang salita. Dito sa masasabihin ko, mabilis lang. Wala nang explanation needed. Ano ang inuuna sa gisa? Sibuyas o bawang? Ako sibuyas eh. Bawang. Bawang. Okay, next. Mamamalengke sa umaga o mag-accounting sa gabi? Both. Pareho. Pareho. Or isa lang. Di pwedeng mawala habang kumakain. Kanin o sausawan? Sausawan. Ito, next. Hirap to. Masira ang aircon o maubusan ng gas sa kusina? Oh. Masira aircon, pero huwag maubusan ng gas. Ikaw. Masira aircon. Oo. Okay lang walang ano? Oo. Gas. Kasi may Electric. uling eh. Tsaka Uling. electric. Okay, ito. Best time para magkape? Sa akin, anytime. Gabi. Gabi. Ito. Ang adobo ba ay masarap ngayon o bukas pa? Bukas. 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 Bakit? Mas nanonood? Mas nanonood. Okay. Okay. Yes or no? Mas masarap ang embutido pag may pasas? Tama yun. Yes. 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 Okay. May tamis. Ito. O, pili. Maubusan ng panukli o maubusan ng yelo? Maubusan ng yelo. Kasi Panukli. Panukli. yelo. Okay. Ito. Best time for alcohol? Wow. Pili pa ba kayo, sir? Oh. Best time for alcohol. Ano ka pala sa Gabi. Philippines na tayo sa restaurant nun? Gabi. Gabi. Sa inyo, ma. Pagkasama ko si Daddy. Okay, ito last na. One word lang, lalagay nyo. Ang resto name ay blank. So, kunwari, ang Roberta's ay blank. Ang Urban Chick ay blank. Fair na. Ang resto ay laging adapting. Adapting. Oo. Okay. Sa'yo, ma. Ang Urban Shake ay laging bukas sa lahat na gusto kumain. Alright. Okay. At dahil dyan, dyan na po nagtatapos ang first ever
episode ng Maginhawa. Yay! Sorry po kuya Papa. Sana ay nabusog namin kayo ngayong araw. Maraming salamat po ulit, Sir Dan of Robertas and kay Mama of Urban Chick. Tandaan po, i-calendar nyo na tumutok parati sa Idol sa Negosyo tuwing Lunes, 6 p.m. po yan para sa masarap na kwentuhan dito lang sa Maginhawa Podcast. Ako po muli si Jules Giam na naniniwalang masarap ang buhay basta't may konting asim, tamis at syempre, ginhawa. Thank you. See you next week.